madalas na libangan ng 13 taong gulang na si Chino, hindi niya tunay na pangalan. Dito kasi, bata siyang tumatakbo ng malaya, malayo sa panganib ng mundong pilit niyang tinatakbuhan. Ito po yung court na pinaglalaroan ko. Dito po kami nag-aapustahan. Ito po libangan ko. Dito po ako masaya. Tsaka po dito na rin po ako lumaki. Nakatira si Chino sa isang bayan sa Batangas. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid. Walang permanenteng trabaho ang tatay ni Chino. 2 beses lang ito sa isang linggo kung pumasada ng jeep. Maswerte na kung kumita ito ng 1,000 kada pasada. Habang nakulong naman noong 2014 ang kanyang nanay dahil sa paggamit ng iligal na droga. Sobrang hirap nga po ng wala nag-iintindi sa pamilya namin. Tulad nga po ako tsaka yung tatay ko po. Yung panganay ko nga po kapatid wala lang, tambay lang ko. Grade 6 si Chino. Nasa kinder naman ang kanyang bunsong kapatid. Habang huminto na sa pag-aaral ang kanyang kuya at walang hanap buhay. Para makatulong sa pamilya, napipilitang magbanat ng buto si Chino. Sa kanyang trabaho, siya ay tumatakbo. Tumatakbo, bit-bit ang piraso ng bato. Isang runner ng iligal na droga si Chino. 11 taong gulang pa lang si Chino nang una siyang mamulat sa pagbibenta ng iligal na droga. Nahikayat siya ng kanyang mga kaibigan na runner din. Na-influensya lang ng mga kamarkada. Tapos naiingit yung ginaya. Malaki raw ang epekto ng lipunang kinabibilangan ni Chino kung bakit siya napasok sa iligal na gawain. Salot ito talaga ng lipunan, hindi lamang sa buhay ng mga gumagamit, hindi lamang sa mga nagtutulak nito, kung hindi mismong sa mga kabataan. 500 piso ang bayad sa kanya kada transaksyon. Sa isang linggo, 3 beses kung maghatid ng iligal na droga si Chino. Sa pambili ng pagkain at iba pang gastusin sa bahay na pupunta ang perang kinikita. Ako ginagawa ay gusto ko rin po mapakapagtapos yung kapatid ko upang pumasok lagi kaya po nga para hindi naman po yung baon ko ako po nagbibigay. Gusto ko rin po, sinasabihan ko naman po sila na huwag nang gagayahin para hindi mapahama. Hindi alintana ni Chino ang panganib ng trabahong pinasok niya. Pero kahit runner ng iligal na droga, hindi siya kailanman gumamit nito. Hindi po ako gumagamit kahit po ako natakot po ng droga. Kasi po baka mahirap nga po, baka po malubo. Na masama po sa katawan, saka po lagi po magkakasakit, saka po mas delikado. Hindi na bago ang kwento ng mga batang ginagamit para maging runner ng iligal na droga. Sinasalamin nito yung problema unang-una sa droga, ikalawa ay yung problema sa employment, at ikatlo yung problema sa implementasyon ng ating mga batas. Kinakailangan na itong mga tinatawag nating institusyon sa ating lipunan at yung mga structures ay magkaroon din ng pagbabago. Ayon sa Republic Act No. 9615 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, bawal ang magbenta at gumamit ng iligal na droga. Kulong ng mula 12 taon hanggang 20 taon ang sinumang mahuhuling nagbibenta ng iligal na droga. Habang 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong naman sa mga mahuhuling gumagamit nito. Sa kaso ni Chino, kung sakaling mahuli siya, hindi siya pwedeng ikulong. Ayon sa Republic Act 9344 o Juvenile Act of 2006, hindi pwedeng ikulong ang mga batang wala pang 18 anyos. Sila ay daraan sa pagpapayo at pakikipag-usap sa mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dito, itatama ang mga maling ginagawa ng bata at para hindi na ulit gumawa ng krimen.
as a violator ng law ng ating RA 9265. So, dinadala sa isang rehabilitation center para ma-rehabilitate, para ma-reform. Sa kasalukuyan, ang paglaban sa iligal na droga ang isa sa mga pangunahing programa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sunod-sunod na rin ang mga insidente ng pagpatay sa mga hinihinalang gumagamit at tulak ng iligal na droga. Mula noong May 10 hanggang unang araw ng Agosto, umabot na sa mahigit 700 ang napatay na hinihinalang sangkot sa iligal na droga ayon sa Philippine National Police. Ibig sabihin, maraming sumusuway sa pinag-uutos natin presidente at maraming involved sa illegal drugs. Kasi hindi naman sila mamamatay kung hindi sila lumalaban sa otoridad. Inilunsad na rin ang Oplan Tokhang o Katok at Hangyo ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa ulat ng PNP Region 4A, mahigit sa 8,000 tulak at gumagamit ng iligal na droga ang voluntaryong sumuko sa kalabarsyon mula ika-1 ng Hulyo hanggang 10. Mahigit sa 2,000 rito ang mula sa Batangas. Batid ni Chino na maaaring mahuli siya ng mga pulis. Kung sakaling may kumatok po sa bahay namin, nandun po ako sa loob. Kaya po may iskawag pa. May na lang po para po hindi ko lagi mahuli, mataranta. Mahigpit man ang pagbabantay sa mga sangkot sa iligal na droga, mayroon pa ring mga kawani ng barangay ang nagpoprotekta kay Chino. Sa tuwing magkakaroon kasi ng raid o operation laban sa iligal na droga sa kanilang lugar, isa siya sa mga unang sinasabihan ng mga tanod. Ako po natatakot, kaya po paminsan-minsan na lang po nagtitinda. Tsaka po pagka gabi na lang din po. Pero may nagtitinda rin naman po sa Tuwing gabi, kadalasang may transaksyon si Chino. Tulad ng gabi, kasing dilim nito ang maaaring kapalaran niya kung siya ay mahuhuli. Kadalasang, madaling araw na siyang natatapos sa paghahatid ng mga iligal na droga. Minsan nga po, naabot na po ako ng alas 12. Naghahatid po ako sa pinakamalayong lugar nga po, naghahatid lang po. Tapos yun nga po, may kinakausap naman po akong kapitbahay ko na sinasabi ko may pupuntahan lang ako. Pagkatapos ng gabi ng pakikipagsapalaran, uuwi si Chino, dala ang biyaya mula sa paghahatid ng iligal na droga. Hindi alam sa kanilang bahay ang illegal niyang transaksyon. Nagtataka nga po yung tatay ko kung saan ko daw po kinukuha yung pera. Minsan nga po nakikita po sa bag ko na minsan po ang hawak ko po naiktab po 5,000 po sa pinakaano po sa bus ko. Sinasabi ko patabi lang kung saan yung tropa ko. Gustong makapagtapos ni Chino ng pag-aaral para makahanap ng disenteng trabaho at makatulong sa pamilya. Pangarap niyang maging pulis. Ito po ay nakapagtapos. Tutulong naman po ako sa mga taong mahirap. Sinasalamin ng buhay ni Chino na walang pinipiling edad ang pagkakasangkot sa iligal na droga. Well, obviously, ang droga sa ating bansa at sa ating lipunan ay talamak talaga. Masasabi kong nanakaw sa kanya yung kanyang kabataan. At patuloy itong ninanakaw sa kanya. Sa kabataan nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya naman, dapat ay nagagabayan sila patungo sa tamang direksyon. Sa bawat bata kasing naliligaw ng landas, unti-unting dumidilim ang hinaharap ng lipunang kanilang kinabibilangan.